nga sa aksidente na muntikan na ngang maiwan itong si Lilette sa liblib na lugar, mabuti na lamang at tumating itong si Era. Doon ay nagsimulang magduda itong si Lilette. Maya, pakiramdam na siya na iba ang kinikilos na nitong si Renan. Parang may tinatago siya. Kung kaya't nag-aalala siya sa kalagayan nitong si Era. Kaya naman sinabi ng kanyang tinang Ses na kailangan ay bantayan niyang maigi itong si Renan kung may nararamdaman siyang kakaiba na kasi ni Lilette na may mabigat siyang pakiramdam dito kay Renan. Kung kaya't yun ang dapat niyang malaman. Kaya naman, pinagmamasdan niyang maigi ang bawat galaw nitong si Renan. Alam niya na may gagawin nito na kakaiba. Lalong-lalo na sa kanyang kapatid na ito nga si Era. Tiwalang-tiwala pa man si Era dito kay Renan kung saan iniisip ni Era ay mahal din siya nito. Ang hindi niya alam ay meron itong fiancé. Kasama na nga ni Renan ito sa loob ng kanyang bahay. At dito nga ating mapapansin na nakaramdam na rin ng pagsiselos ito. Sinabihan naman siya ni Renan na wala siyang dapat ikapangamba sapagkat si Era umano ay hindi niya kakompetensya. Buo ang kanyang puso sa kanya at nangako ito na pag natapos ang kanyang misyon ay papakasalan niya ito. Kung kaya bilang isang mabuting partner, kailangan ay suportahan niya dapat itong si Renan. Kailangan naman ni Renan na tapusin ang kanyang nasimulan. Hindi maaari na hindi siya makaganti sa ginawa nitong si Mang Kanor. Kinabukasan ay biglang dadalaw itong si Mang Kanor dito kay Era. Tuwang-tuwa naman itong si Era dahil may pasalubong pa itong pagkain. Ngunit ito na ngayong oras na magkukross na ang landas ni Mang Kanor at itong si Renan. Kung kaya't tinitigan ito ni Renan na kung saan gusto na nga niya itong pananagutin sa lahat ng ginawa ni Mang Kanor sa kanyang ina. Akala kasi ni Renan ay si Mang Kanor ang gumawa noon. Ngunit wala talagang kasalanan itong si Mang Kanor na dahilan din kung bakit galit din itong si Renan dahil sa napalaya ito ng ina ni Era. Kung kahit maging si Era ay magdudusa sa kasalanan ng kanyang ina na ina-expect nitong si Renan. Nagulat na lamang si Era nang ipakilala nga niya itong si Renan ay nakatitig lamang ito dahil wala namang kamalan-malan si Mang Kanor na anak pala yun ng kanyang dating amo kung saan yun nga ay namatay nung dahilan ng kanyang pagkakulong. Dito ay aabot sana ni Mang Kanor upang mapapakilala nga dito kay Renan, ngunit hindi niya agad hinawakan ang kamay ni Mang Kanor bagkus tinitigan niya ito ng mabuti. Naaalala kasi nitong si Renan ang nangyari sa kanyang ina. Hindi niya yun makakalimutan. Kung kaya't bigla na lamang ay tinawag siya nitong si Era. Naalimpungatan naman ito ang si Renan at nag-shake hand nga dito kay Mang Kanor. Ngayon, ito na ang kanyang pagkakataon sapagkat nahanap na niya ang tao na sa tingin niya ay lumapastangan sa kanyang ina. Kung noon nakalaya siya dahil kay Meredith, sisiguraduhin naman ni Renan na pagbabayaran ni Mang Kanor ang nangyari sa kanyang ina at ang ginawa nito sa kanyang mga paa kung saan muntik na nga siyang malum. Noong naglalakad na nga itong si Mang Kanor ay parang gusto na nga pukpukin itong si Renan, itong si Mang Kanor. Gigil na siya na makaganti dito. Buti na lang at may tao at hindi nagtagumpay si Renan sa kanyang mga pinaplano. Ngunit hindi niya ito palalagpasin. Gagawa siya ng paraan nang sa ganoon mawala ng buhay itong si Mang Kanor. Sa kabilang banda, maaaktuhan naman nitong si Lilette. Ang matagal nang tinatago-tago nitong si Renan kung saan meron nga siyang ibang fiancé. Kung kaya't magugulat itong si Lilette dahil makikita nga niya itong si Renan, nagkausap nga ang babae at close na close silang dalawa. Magkadikit ang kanilang mga katawan. Kung kaya't galit si Lilette. Alam na niya ang mga nangyayari at kahit hindi aminin ni Renan ang katotohanan tungkol sa kanilang dalawa, ay imposible naman na maging ganun ang kanilang pag-uusap. Kung kaibigan lang sila, dapat ay distansya lamang ang pag-uusap nila. Kaya naman, agad-agad kinausap ni Lilette itong si Era na kailangan niyang mag-ingat kay Renan. Sa tingin niya ay may tinatago-tago ito. At nakita niya isang beses na may kausap itong babae. Dapat niya itong manmanan nang sa ganun malaman niya kung totoo ba ang pagmamahal ni Renan o niloloko lamang siya nito.